Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 2, 2024. Patuloy po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ang ating panawagan ay pagpatuloy po ang laban sa IDSA. Ano po ang layunin? Ito po ay ang pagpapatalsik sa bangag na Pangulo at ng kanyang bangag na administrasyon. Kasama po dyan ang pagbuwag sa Most Corrupt 19 Congress. Subaybayan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung ano po ang panggigipit na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa ating mga kababayan na patuloy na nakikipaglaban dyan po sa IDSA. Yung space na kanilang ino-occupy sa tabi ng kalsada, dyan po sa IDSA shrines, inokupahan po ng mga pulis sa pamamagitan ng paglalagay ng mga maraming sasakyan. So practically speaking, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kinuha po nila ang espasyo na sana ay pinagdadausan po ng rally. In other words, it is to deprive them the space upon which they could express their redress and grievances against the government. Ito po ay tahasang paglaban sa constitutional rights ng ating mga kababayan to peaceful assembly and the expression of freedom of expression and speech. So in other words, ito pong ginagawa ng mga pulis, mga kababayan, mga barangay, mga kapatid, ay paglaban po sa batas. Yan po ay isang krimen sapagkat it violates the constitutional rights of the citizens to peaceful assembly and freedom of expression. So itong mga pulis po, sa halip na sila ang law enforcers, ipatupad ang batas, at sa halip na protektahan nila ang sambayan ng Pilipino and their peaceful exercise of the rights, sapagkat yan naman po ang mandate ng kapulisan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sila mismo ang nagbabayolate. The policemen themselves are violating the law. So ang ating pong panawagan dyan sa ating mga kababayan sa EDSA, huwag po tayong matatakot, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Karapatan po natin ito at hindi po tayo lumalapang sa batas. Katunayan, ito pong mga kapulisan na nariyan ang lumalabang sa batas sapagkat sinasagkahan nila ang ating karapatan ayon sa saligang batas. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kaya po tayo nananawagan sa ating mga kababayan, katulad po ng sinabi ni Jonathan Morales, isa po sa mga leader dyan sa IDSA. Pagdala po tayo ng 10 kasama, kapatid, kaibigan, kapitbahay, upang dumami po ang tao. Ipakita po natin na hindi tayo takot sa mga paninikil ng kasalukuyang pamahalaan laban sa mga kababayan natin na nagprotesta. Bakit po? Sapagkat kung tayo po ay matatakot at tumigil, lalo pong lalakas ang loob ng mga adik na opisyalis ng gobyerno sa pangunguna ng isang bangag na Pangulo, na tayo po ay apihin pagnakawan ng harap-harapan at tuluyan po tayong masasadlak
sa isang diktadurang pamamahala ng isang mafia ng mga bangag na sindikato. So nasimulan na po natin ito mga kabarangay, mga kapatid. Ipagpatuloy po natin ito. Huwag po tayong matakot. Sabi nga ng isang awitin, ang takot ay nasa isip lamang. Kailangan po magtagumpay tayo na mapatalsik ang bangag na Pangulo at ang kanyang administrasyon. Kasama po dyan ang most corrupt 19th Congress. Naniniwala po tayo mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na kahit yung mga kapulisan na naririyan, majority po dyan, mas marami sa kanila ang mayroong pong simpatiya sa ating mga kababayan na nakikipaglaban kung ano ang tama. Wala nga lang silang magawa at the moment sapagkat kailangan nilang sumunod sa kanilang mga opisyalis at ito naman pong high-ranking officials ng PNP at ng Armed Forces. Ayon nga po sa balita, ay binayaran po ng tig 5 billion each upang mag-matiyak ang kanilang loyalty to the chain of command under an addict president. So, hindi po tayo dapat tumigil. Natural din po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dito sa membro ng Kongreso na napakakurap. Lalo na po ito si Barbers, si Acop, si Fernandez, si Abante, si Paduano, si Silvestro, siyempre po si Joel Choa, si Saldico, sa pangunguna po ng kanilang most corrupt Speaker of the House in the person of Martin Romualdez. Bilyon-bilyon po ang kanilang ninakaw sa sambayanang Pilipino. Ninakaw at nanakawin pa sa sambayanang Pilipino. Kung kaya po galit sila sa mga Duterte, galit sila sa mga DDS na patuloy na nakikipaglaban upang maisakatuparan ang pagpapatalsik sa bangag na Pangulo at ng kanyang bangag na administrasyon kasama po ang most corrupt 19th Congress. Ito lang po ang paraan mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid upang mailigtas natin ang sambayanan mula sa pagkakasadlak sa kahirapan at sa diktadurang sindikatong pamamahala ng bangag na gobyerno. So muli po ang ating panawagan. Huwag po tayong matatakot sa mga pananakot nila na sinasabi itong panawagan natin ay isang seditious or inciting to sedition. Ito lamang po ang magagawa natin para sa ating bayan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kaya po, ang ating pakiusap, ituloy po natin ito. Tuloy-tuloy po ang rally sa EDSA sapagkat ito ang tuloy-tuloy na magpapakita na ang sambayan ng Pilipino ay galit at ayaw sa pamamahala ng isang bangag na presidente sa katauhan ni Bongbong Marcos. Inuulit po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, si Bongbong Marcos mayroon pong phobia yan sa people power sapagkat naranasan niya noong 1986 na pinatalsik ang kanilang pamilya dyan sa Malacanang. Kung tutuusin po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mas mahirap ang laban noong 1986 kung ikukumpara sa ngayon. Bakit po? Sapagkat limitado po ang information technology noon. Umasa lang po ang sambayanang Pilipino sa Radio Veritas. Nag-iisang istasyon na nagagamit ng sambayanang Pilipino. Ngayon po, wala tayong TV channel, pero mas marami po ang mga vloggers through internet technology na ipararating agad-agad
sa sambayan ng Pilipino kung ano po ang dapat gawin. Kaya tuloy po ang ating panawagan na magkaisa, magtungo po sa EDSA. Nagpapasalamat din po tayo sapagkat mayroon ng mga ilang religious leaders na nagpapahayag ng kanilang pagkamuhi sa kasalukuyang bangag na administrasyon sa ilalim ng bangag na Pangulo. So, wag po tayong titigil, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ituloy po natin ito. Kapit-bisig po tayo na labanan ang administrasyong ito. Marami pong vloggers yan na naninira. Ang kapal po ng mukha ng mga vloggers na ito. Dahil lamang po sa pera, ibinibinta nila ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Isa na po dyan, yung napakasalaulang vlogger, yung Mima Alicia, yung Insurrecto, at marami pa pong iba dyan na ang kakapal ng mukha sapagkat ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino ay kanila pong ibinibinta, katulad din naman po itong mga bangag na opisyalis ng ating gobyerno. Biruin niyo po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, saan ka po nakakita ng mga opisyalis ng bayan na ipinagtatanggol ang mga adik, ang mga drug pushers, ginagawang bayani, yung Pangulo natin na si PRRD na nagsikap upang malinis ang ating lipunan mula sa illegal na droga ay gusto po nilang ipakulong. At malita nga po natin kahapon nananawagan na ang ICC sa sambayan ng Pilipino na di umano tumistigo mag-submit ng kanilang mga testimonies sa ICC. Yan pong panawagan na yan at kung susundin ang sinumang Pilipino na susunod sa panawagan na yan, ang ibig ko sabihin yan, yan ay taksil sa bayan. Katulad po ni Trillanes at ng kanyang mga kasama. Bakit po taksil sa bayan? Sapagkat yan ay pagsuko ng ating soberenya sa ICC. Kung totoo po na sila ay naniniwala that the rights have been transgressed by the war on drugs of the President Duterte during his administration, pwede po silang mag-file ng kaso sa korte po ng Pilipinas, because our court is functioning, instead of filing it with